Pag-usapan natin ng isa pang bow-bow, mga alad kuya. Ano ba yun? Dahil nga po, actually, kabobohan ba ito o pagiging inutil? O pagiging malamya, pagiging mahina? Kasi parang isusubo talaga tayo sa giyera, mga alad kuya. Actually, matagal ko na itong gustong itapik. Pero nakita ko kasi sa recent post, I guess, ni Miss Pebbles. Shinare ito ni Kuya Jay kahapon, Jay Sonza. Eto po, yan yung mga sundalong kano. Ano to, Koteng? Ikaw uod ka ng sinungaling. Ako'y pinagbawalan ng ate ko, ha, na ikay tawaging sinungaling. Eh, totoo ka namang sinungaling. Ano po ba yung binanggit ni Koteng? Nag-vlog ako niya noon, mga tat kuya. Hello po sa mga matagal ng Mawinians. Ano to sinasabi mo, Koteng, na nung in-interview ka sa Pilar Bataan about EDCA, ang sagot mo, nandito lang naman ang mga sundalong kano for relief operations. Kapag may mga bagyo, may pagsabog ng bulkan, may baha, ano-ano kung ano mga kalamidad sa kuna, 'di ba? Sunog. Nandito lang naman ang sabi ni Koting yan sa Pilar Bataan, mga tatuya, ha. Nag-vlog ako patungkol diyan. Pinakita ko yung video niya. Pinresent ko sa inyo. Nandito lang naman daw ang mga kano para tumulong sa mga relief operations para hindi tayo mahirapan kapag, 'di ba, sa pagdadala ng mga aid na 'yan, mga relief goods, pagligtas sa mga, 'di ba, sa pwedeng maaksidente, maperwisyo ng mga calamities na 'yan, mabalian, mahimatay, whatever. 'Di ba, emergency, nandito daw ang mga kano. Bakit sila may mga bit-bit na baril? Ano, babarilin nila ang mata ng bagyo? O yung bunganga ng bulkan, o yung baha sa ilog, babarilin nila. Ayan, Kuting, nagiging obvious na, ha. At kung ano-ano yung mga ginangaw mo sa international community, sakalam siguro hindi napapanood ng mga Pilipino, ha. Nasabi mo, lumalala ang tension sa South China Sea. Grabe ang pambubuli sa atin. Wino-water cannon, di ba? Balita yan kanina mga at kuya. Talagang, ay, very tragic kunwari. Oh. Actually, parang may naano raw eh, may nabalian or whatever na Coast Guard dahil sa pambobomba ng hindi yan grounds for giyera, Kuting. Tanggap sa international law yung water cannon. At least tubig yan, hindi bala. Oh, hindi yan di yan ground para mag-declare ka ng giyera. Bakit gustong-gusto mo manggiyera? Bakit nandito yung mga mga tat kuya, ang ginagawa ng ibang mga uh, maybe mga sip-sip kay Kuting or mga malilikot lang yung imaginations and maybe ng mga ensaymada at kung sino-sino pang mga sip-sip sa Marcos administration. Gumagawa sila ng meme patungkol po dito. Yan. Na ayan, ang dami na namang dadating na mga kano. Ang buhay ng mga Pinoy, mga Pinay. Naku, talaga namang aasenso na naman. Di ba? Malalahian na naman ang mga Pinay. Or maybe makakapangasawa ng gwapo na maputi, mayaman pa. Siyempre, pagka kano or foreigner, even Australians, nandito na nga po sa Pilipinas, di ba? Pangarap kasi ng maraming mga Pinayan na malahian ng puti di ba? The colonial mentality overall, di ba? Oh, malalahian tayo ng pogi, 'di ba? Hindi pango ang ilong, hindi kurap pa. Puputi ang balat, mala Ann Curtis, mala Pia Wurtzbach, mala sino ba tong Catriona Gray at kung sino-sino pa, Bea Alonso, sino pa yung mga may mga lahi diyan. Tuwang-tuwa at may mga dadating na mga sundalo, hindi nila na-realize nandito ang mga sundalo dahil makikipaggyera, kunwari tutulong sa Pilipinas. Pero tayo naman ang frontline, at may pera nga sa gyera, negosyo ng kano yung mga ginagamit sa gyera, baril, bala, 'di ba? Sasakyang pandigma and all that. Negosyo nila yan. It's a multi-billion industry. Yung mga ammunitions and mga guns and ammos, mga red kuya. So, isasabak tayo sa gyera na wala naman tayong kaaway. At ikaw, Kuting, dito na papasok ang kabobohan mo. Pasintabi na. Dahil, teka, may nakita kong picture ni Coutinho na nakakaalibadbad. Ano to sinasabi niya? Ano sinasabi niya dito? Pahingin natin. What we have done is we will continue delivering sakay, but we are going to stop the Only libreng libreng sakay in MRT 3. We will transfer
the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. Libreng sakay continues. As is. That continues. Si Kuti. Si Atty. Trixie! Atty. Trixie ba yan? Ano may gawa nito? Wait, ipakita ko lang po sa sa main channel natin. Naghang si Kuting mga ate at kuya. Dali lang. The libreng sakay. Mukhang humihina nga ang ulo ni Kuting. We will Lutang si continue Kuting. the libreng sakay, but we are going to stop the Naghang si libreng Kuting. sakay in MRT 3. We Ano will tinira transfer mo? the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. Libreng sakay continues. As is. That continues. Lutang na lutang si Kuting mga ate at kuya sa kanyang speech. Hindi nakapag-ready. About libreng sakay. Naghang si Kuting sa kanyang speech mga ate at kuya. Ano yon? Attorney Trixie ba yan? Or Kiana Reeves? Si Attorney Trixie yun, di ba? Diyos ko po, kakalibad ba yung pagdila ni Naghang si Kuting. Ngayon Kuting, may nagsabi kasi, I think it was Attorney Trixie din, if not I think si Sas, nang sabi ay, kung ang solusyon mo sa conflict ay makipaggera at wala ka ng ibang solusyon, ay bobo kang talaga. I think it was Miss Sas. Kasi sino ba nagbigay ng analogy nun? Even Miss Marlica nabanggit yan. Kung may sigalot kayo ng jowa mo, right? Kung nag-aaway, kung may problema kayo ng jowa mo, kasi parang ang relasyon natin sa China, kunwari mag-jowa, kung ibigyan natin ang analogy. Kung kayo may problema ng jowa mo, ang solusyon mo agad mag-away kayo. Hindi ba pwedeng mag-usap? Halimbawa, nagsiselos ng jowa mo, baka mamaya gutom lang. Yung babae nakasimangot, inaaway ka, walang kadahilan, yung pala gutom lang, bigyan mo ng Skyflakes. Skyflakes? Commercial yata ni Marian yun Marian Rivera. Naalala niyo ba? Gutom lang, bigyan mo ng pagkain. May mga conflict, may mga problema na hindi solusyon ng away, Kuting. Alam mo yan. Hindi solusyon ng magbatuhan kayo para malaglag na sagdanan, magkabukol. O naghahang ka nga ngayon, may, ano ba yung libreng sakay? Kuting. Minsan ang problema nadadaan sa matinong usapan. Nasisettle. Right? Hindi yung apoy ang sagot sa apoy. Kung nag-aapoy na yung kausap mo, tapos bubuhusan mo pa ng gasolina, ay masusunog kayong pareho. Right? Dapat ikaw yung malamig. Maraming mga problema, maraming conflict ang nadadaan sa matinong usapan na re-resolve. Wala tayong history ng conflict with China. Tapos ngayon gusto nyo makipagyera? Kuting! Sa butod pa nga lang hindi mo na nga kayang kontrolin, tapos may kipag-away ka pa sa higanteng China. Kapandak-pandak ng butod na yan, duwende ang height at tsura. Mukhang maligno dyan sa banga. Sa Disney Palace. Hindi mo kaya. China pa? Wala tayong conflict with China. Ino-honor ng China ang Pilipinas. In fact, may isang sultan from Sulu na ipinagpatayo pa nila ng rebulto. Dahil ino-honor nila ang sultan ng Sulu na yan. Sultanate of Sulu lalo na. Na kanilang parang kapatid dito sa Southeast. 'Di ba? Trade partner and whatever. Hindi never naging part ng history natin na kinolonize tayo ng China. Na bully ang China sa atin, trade partner natin ang China bago pa dumating dito ang Kano, ang Espanyol, ang Hapon. Ang Kano, may history tayo na pinagpapapatay ang mga Pilipino. Ginyera nila tayo. Panahon ng World War.
Tapos gusto mo kuting ng World War? Gaano ka-powerful ang bansa natin? Ano pang lalaban natin sa China? Ang laki-laki niyan. Billions ang population ng China, number 1 economy pa. Magkano daw ngayon mga ate at kuya? Nasa trillions yata yung parang mga naka-deposit na mga private savings account. Mayaman ang China eh. Nasa trillions in dollars, 'di ba? Mayaman ang mga incheck. Marunong sa negosyo. In fact, ang mayayaman sa Pilipinas, mga incheck o Henry C. Right? Cojuangco, Gotenco, kung ano-ano pa mga apelyido. Tan, Lucio Tan, puro mga lahing incheck yan. May lahing incheck ang mga Pilipino. Oh, tapos makipagyera ka. Sino nagwalang hiya sa Pilipinas? Kaya nga binawi ni Tatay Digong yung balanggiga dyan sa US. Gigil na gigil si Pangulong Duterte dyan sa Kano. Tapos ikaw, ang pangako mo dati, wala kang kakampihan sa dalawang higante na yan na superpowers. Pag humatching ang alinman sa China at US, mabubura tayo sa mapa. Tapos ngayon, nagsisiga-sigaan ka. Sasabihin mo, ang China, may mga anong ginamit na term niya doon. Meron na daw parang sinakop na teritoryo natin annex, 'di ba? Annexation. Meron daw sinakop ang China na teritoryo natin. Wala tayong teritoryo diyan, disputed 'yan. Ano nakukuha natin diyan sa West Philippine Sea or South China Sea na 'yan? Isda. Wala naman tayong lupa diyan. Hindi part ng teritoryo natin 'yan. Hindi yan sakop ng 12, 13 nautical miles ng Pilipinas. Hindi yan atin. Ang mga drama ngayon mga ate at kuya, atin daw yung Scarborough Shoal at West Philippine Sea, atin yan. Pilipino ako, atin ang ano na yan. Anong atin? Late na nga tayo nakikamkam dyan, tapos tayo pa ang mainit, siga. Gustong-gusto ni Kuting na magkagyera, mga ate at kuya. Ayan na nga ang patunay, di ba? Ayan si Kuting, nagbibisi-bisihan. Bakit parang may cover ang mukha? Bakit parang malungkot ang mukha? Bakit parang may bukol? Pakita ko lang sa inyo, ma. Bakit tinatakpan ng uso? May bangas, baga? Sandali. Kunwari bisi-bisihan, after magka-flu, kailan lang to? 2 days ago? O bisi-bisihan, gumagawa ng mga paperwork, scheme, pero parang ang mukha, parang sad na sad, parang kuluntoy masyado, may tinatago ang bingot or what? Or pasa? Tapos naghahang doon sa usapin ng libreng sakay. Tapos ayan na, mga sundalo, mga ate at kuya, yung balikatan exercise dyan, makikita ko. May mga video sa TikTok ng maybe I can find it. Let's try it. Let's give it a try. Hold on. Balikatan 2024. Ayan, madaling hanapin. Let's show you the video if I can find it. Hold on a sec. Ayan pala, Nasa media, nasa mainstream, mga ate at kuya. Walang boses, sandali ha. Pakita ko sa inyo lang. Sakupan nito at mas tumatag pa ang samahan kasamang ilang mga kaalyadong bansa. Ang detalye sa ulat ni Joshua Garcia. Sandali ha. Nakakasana ang Balikatan Exercise 2024 na nakatakdang isagawa sa susunod na buwan. Ayon kay Philippine Army Balikatan 39-2024 spokesperson Colonel Michael Lohico, idaraos ang nasabing aktibidad sa Ilocos Norte, Lawag Coast at aabot sa Rizal, Palawan at San Fernando, La Union. Ang nasabing aktibidad ay lalahukan ng Philippine at US Navy, Philippine at US Coast Guard, French Navy at Australia Defense Forces. Para naman kay Lohico, wala silang dapat ipangamba sakali man na may makasalubong silang Chinese vessel sa area ng Balikatan. Ito'y kahit magagalapin ng Balikatan sa lugar na itinuturing ng international waters. All countries, big or small, has the right to defend itself. And this right is absolute and inalienable. We are not deterred by how other countries think about what we're doing. Ayon naman kay Philippine Navy Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng West Philippine Sea, tayo ang may karapatan sa WPS at mandato ng Navy at AFP ang protektahan ang kung ano ang sakop at pag-aari ng Pilipinas. Pag-aari ba natin yan? About China's behavior. The AFP, the Navy and the AFP is concerned about our mandate to be able to protect the integrity of the national territory, our sovereignty and the Filipino people. Dagdag naman ni Lohico, layo ng Balikatan exercise na ipamalas kung ano ang kakayahan ng Pilipinas pagdating sa pagtatanggol na nasasakupan nito. Katan exercise is a demonstration of our combat readiness.
The entire intent here is to deter, and if we cannot deter, we will defend. And when we defend, the objective is to win. Inaasahan na lalampas sa 12 nautical miles limitation na nasabing aktibidad kung saan lalampas na ito sa teritoryo ng Pilipinas. Umangat Nasa kuya. mahigit 16,000 na personnel naman ang makikisa Anyway. dito na kinabibilangan ng 11,000 mula sa US, 5,000 sa AFP at mahigit 100 sa Australia at France. Well, the message that we want to send Whatever. So yan, may balikatan exercise. Nandito na ang mga sundalo. Defend ko, no? Pero ano to? Nayayamot na ang China sa atin. And even yung mga kapitbahay natin, mga atin kuya, nayayamot na. Ang sabi po, maybe I can show it to you. Hold on Merong nag-uusap na raw ng mga leaders ng Asian countries, particularly Southeast Asia, na hindi na natutuwa sa ginagawa ng Pilipinas ngayon. Hold on, I'm gonna find it. Parang naaalibadbaran na sa ginagawa ng Pilipinas. Hopefully makita ko nagtatawagan na raw mga ate at kuya. Pakita ko lang sa inyo. Hold on. Posted by Adrian Pascual. According daw sa kanyang bubuwit, parang ang labo naman. Basta may post si Adrian Pascual, mga ate at kuya, basahin ko na lang. Nagtatawagan na ang mga foreign ministers ng ASEAN or Association of Southeast Asian Nation sa isa't isa sa likod ng Pinas. Walang ka-idea ang bansa natin na ang ibang mga miyembro ng ASEAN ay nag-uusap na dahil visit na sila sa ginagawa ng gobyerno natin sa South China Sea. Nagsisigas, hindi naman tayong may claim lang dyan eh. Claim nga lang, hindi natin teritoryo yan. Naghahari-harian tayo, nagpapakampi pa tayo sa Australia, sa US. Nag-invite pa ng mga sundalo. May EDCA site nga dito, EDCA sites nga dito sa Pilipinas eh. May claim dyan ang Vietnam, may claim dyan ang Taiwan, may claim ang Malaysia, Indonesia, may iba't ibang, hindi lang China. Tapos ang Pilipinas naghahari-harian dyan. At tapos sasabihin, binubuli ng China. Hindi lang China ang kagaw natin dyan. May iba pang mga nag-claim dyan, lalo na ang Vietnam. Mainit ang Vietnam dyan eh. Tapos sa pinalalabas natin, China lang ang bully. Naaalibadbara na nag-uusap-usap na daw ang ibang mga foreign ministers ng ibang bansa. Nabubisit na sa atin. Mga ate at kuya, pag nagkagyera, saan tayo pupulutin? Kung nabubisit sa atin yung mga leaders ng ibang bansa, hindi tayo kukupin ng mga yan kapag tayo ay nag-exodus. Diba? Kapag umalis tayo at tumakas tayo, sinalang sa gyera ang Pilipinas, tapos nilalabas pa nila, 70% daw ng mga Pilipino willing daw makipaggyera or willing ipagtanggol ang Pilipinas. Of course, mahal natin ang Pilipinas. Pero good luck kung kaya natin ang China. Kinokondisyon ang utak natin no? Papalapit na ang gyera, mga ate at kuya. Ito yung mahina ang ulo pero tuso. Right? Nagbabakil-bakil kanina dun sa libreng sakay. Hindi alam hindi malaman ko anong sasabihin pero isasabak tayo sa gyera. Ano mapapala niya? Hindi to pinangako niya sa atin at ano ang gagawin natin patungkol dito? Ano, papayag tayo na maratrat tayo ng mga lilipad na missiles dyan, madurog tayo. Yung mga pagkaliliit nating properties, yung iba nga sa atin, wala pang sariling lupa, madudurog. Paano yung unti-unti natin pinipilit ipundar, lalo yung mga Pilipino ditong isang kahig, isang tuka, yung mga OFWs na unti-unting bumibili ng real estates, unti-unti nagpupundar ng lote or ng bahay, nagpapagawa ng bahay, tapos madudurog sa gyera. Naku mga ate at kuya, nakakatakot to ha. Ano dapat nating gawin? Magbitbit ng baril? O bitbitin palabas yung mga yawa na yun? Bitbitin palabas ng palasyo. Nakakagigil po talaga eh. Papapahamak tayo sa ginagawa ng kuting na ito eh. Kasumpa-sumpa. VP Sara! Nabudol ka. Lahat tayo. Anong gagawin mo? Anong gagawin ni VP Sara? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyong kalimutang pindutin yung bell icon dyan para every time na nagla-live ang iyong friendship Pesa,
ay ino-notify kayo ng YouTube.